Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mukhang nagkakarambulan na ngayon ang kampo ng administrasyon at kampo ng mga Duterte. Ngayong araw lamang ay naresto na ng NBI o National Bureau of Investigation si Sara Diskaya sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Lapu-Lapu Regional Trial Court. Ito'y hinggil sa 96.5 million pesos ghost project under sa St. Timothy Construction na nakapangalan kay Sara Diskaya sa Davao Occidental. Nadiskubre mismo ng Independent Commission on Infrastructure or ICI at DPWH noong ito'y kanilang pinuntahan na walang project na nakatayo subalit nakadeclare na 100% implemented ang proyekto. Naging emotional at naiyak si Sara Diskaya sa pag-aresto sa kanya ng NBI. Dinala sa opisina ng NBI at pinasuotan ng dilaw na damit ng mga detainee. Hindi umubra ang plano ni Senator Rodante Marcoleta na gawing state witness itong si Sara Diskaya. Ayon sa DOJ o Department of Justice at Ombudsman ay hindi nagko-cooperate itong si Diskaya at kinampihan pa ni Marcoleta na hindi na nire-require ang mga Diskaya na magbalik ng kanilang nakaw na yaman bago maging state witness. Samantala, VP Sara Duterte ay nagpapanik na sa ngayon dahil tuluyan ng bumaliktad ang umano'y dati nitong security detail at umano'y bagman na kasalukuyang nakakulong sa BJMP sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig na si Ramil Madriaga. Ayon sa impormasyon, ay makailang beses umanong binisita ni Sara si Madriaga sa detention facility nito na ngayon ay nag-utos na ang palasyo sa Department of Interior and Local Government or DILG na i-verify at imbestigahan kung gaano ito katotoo. Noong November 28 ay sumulat umanong si Madriaga kay Representative Laila de Lima upang humingi ng tulong sa kanyang nais na ilantad at noong December 7 umano ay binisita ni de Lima itong si Madriaga at doon sinabi ni Madriaga ang kanyang alam. Subalit ayon kay de Lima at Antonio Trillanes ay hindi pa sapat ang panahon upang lubusang pagkatiwalaan itong si Madriaga at baka matulad ito sa nangyari kay Bicoy case. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad ay nakulong ang kanyang kliyente dahil sa kasong isinampa ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang kidnapping case sa mga Filipino-Chinese individuals. Ito'y pagkatapos na nagsampa ng kasong land grabbing si Madriaga kay Roque dahil sa pangangamkam di umano niya ng mga lupain sa kanilang lugar sa Bataan. Marami umanong nalalaman itong si Madriaga hinggil kay Sara Duterte at kay dating Pangulong Duterte, lalo na at isa siya sa mga security detail ng mga Duterte. Siya din umano ang tagadala ng pera o bagman na nakokolekta di umano nila mula sa mga illegal na operasyon ng Pogo noong panahon ng mga Duterte. Inakusahan din ito si VP Sara Duterte mula sa mga Pogo operators nang galing ang mga pinang-finance nito noong nagdaang eleksyon. Pati ang mga matataas ng mga opisyal, senador man at kongresista na kasabwat din si illegal na Opogo ay may alam din umano siya. Ipinasana ni Madriaga ang kanyang sinumpaang salaysay at hawak na ito ng mga otoridad. O mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan nga uli natin itong si Madriaga. Pag-usapan natin itong si Madriaga dahil sabi ni dating Senadora Laila de Lima, ngayon ay congresswoman na, sabi ni Laila de Lima, nag-aalala siya. Kailangan daw masiguro ng BJMP ng kaligtasan ni Ramil Madriaga. Nag-aalala siya na sa kaligtasan, sa seguridad ni Ramil Madriaga. Sabi ni Dilima, ni Laila, napakasensitibo at napakaseryoso ng mga aligasyon ni Madriaga. Marami itong mga pinapangalanan, lalo na si Sara Duterte, si Digong Duterte, yung mga taong kasabwat ni Sara Duterte. Maraming mga impormasyon na linalabas si Madriaga. At ayon kay kay Laila de Lima, ito'y kung totoo itong mga sinasabi ni Madriaga at sinasabi ni Madriagang mayroon siyang mga patunay at ebidensya sa mga yan, delikado ang lagay ni Madriaga. Kasi sabi ng abogado ni Madriaga, yung cellphone umano ni Madriaga, naglalaman yun ng mga puno daw yun ng mga ebidensya, 3 cellphones yun.
Kaya nga sumulat na ang abogado ni Madriaga sa NBI para pasiguruhin ang nasabing cellphones. At kung pwede, makopya ang nasabing cellphones, makopya ng NBI. Yung mga log calls doon, yung mga pictures na nandun, kailangan daw yon kasi kung magkakaroon ng investigasyon ng Kamara at kung magkakaroon ng investigasyon ng Ombudsman, yun ang magkukorroborate. Yun ang magiging patunay, ebidensya dun sa mga binabanggit ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Oh. At dahil damaging yon kila Sara Duterte, pwedeng gawin nila ng kampo ng mga Duterte ang lahat para mawala si Madriaga. Kung totoo rin yung sinasabi na nakailang balik doon si Sara, 2 beses yata, at binabalik-balikan din si Madriaga ng mga staff ni Sara, ibig sabihin talagang ginagawa sana nila ang paraan para wag itong matuloy sa pagbaliktad sa kanila at wag maglalabas ng mga impormasyon na alam niya. Kung totoo yun, kasi pinapa-verify na mismo ng Malacanang sa DILG, totoo ba na 2 beses pumunta si Sara sa BJMP? Totoo ba na ang sinadya niya ay si Madriaga? Totoo ba na balik-balik din ang mga staff ni Sara para kausapin si Madriaga? Kung totoo ang lahat ng ito, ayon kay Laila de Lima, dapat i-secure na kaagad si Madriaga. Hindi pa man nabiverify ang pagkatao ni Madriaga, pero kung totoo yung kanyang mga sinabi at may mga ebidensya nga siya, dapat i-secure na siya. Siguraduhin na ang kaligtasan niya. Kasi marami siyang alam at marami umano siyang ilalabas pa. Yang sinasabi na yan ni Laila de Lima, based yan sa experience niya. Alam naman natin ang nangyari sa kanya. Doon nga nung nakakulong siya sa custodial center ng PNP, safe na siya doon. Pero muntik na siyang mapatay nung nagkaroon ng riot doon. Muntik nang mapatay noon si Laila de Lima. At alam din natin ang mga nangyari, yung mga ayaw magtestigo noon, kay Laila de Lima ay may mga pinatay na mga na mga high profile inmates hanggang sa mapilitan nga. Halimbawa yung si JB Sebastian, ayaw sanang mag-testify noon kay Laila de Lima. Pero nung may mga pinatay ng kasamahan nila ng mga inmates, napilitan ng mag-testify si JB Sebastian. At yun ay kagagawan ng kampo ni Duterte. Ganon ka makapangyarihan sila Duterte, yung kampo nila. At kung itong si Madriaga ay ayaw nilang matuloy ang pagtestigo laban sa kay Sara at sa mga Duterte, pwede rin umano nila itong gawan ng masama. Hindi pwedeng i-underestimate ang kakayahan ng kampo ng mga Duterte. Lalo na kung totoo nga na itong si Madriaga ay maraming alam at maraming ebidensyang hawak. O yan ang pangamba na inihayag ni Laila de Lima. Kaya sabi niya, sa BJMP kailangan i-secure ito. At kung kailangan gumawa ng iba pang hakbang para ma-secure ang seguridad, kaligtasan ni Madriaga, dapat gawin. Kasi sa susunod na mga araw, ipapatawag ito ng Kamara, ipapatawag din ito ng Ombudsman, ipapatawag ito ng DOJ o ng NBI. Dapat ma-preserve ang mga ebidensya at dapat walang mangyaring masama kay Madriaga. Yan yan mga kabunyog ang inihayag ni Laila de Lima. Hindi pa man nakakasigurado kung credible nga ba si Madriaga, pero kung titingnan na marami nga siyang mga nalalaman at sabi niya marami siyang mga ebidensyang hawak, habang hindi pa na ipipresent yung mga ebidensya na yan at habang hindi pa siya nakakapag-testify sa Kamara, hindi pa siya nakakapag-testify sa Ombudsman, dapat masigurado na muna na si Madriaga ay ligtas. Kasi kung totoo yung mga sinabing mga pagtatangka ng Duterte, lalo ni Sara mismo, na wag niyang ituloy ang pagbaliktad niya
at pag-testify laban sa kanila, ibig sabihin yan, sa ngayon, pwedeng may gawin ding masama ang kampo ng mga Duterte laban kay Madriaga. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Dapat ito, pakinggan ito, ikonsidera ito ng BJMP. Sa bagay, ang BJMP naman ay nasa ilalim ng DILG at ang DILG secretary naman ay si John Vic Rimulya. May order na rin ang Malacanang kay John Vic sa DILG na alamin talaga yung katotohanan tungkol dito kay Madriaga. Ito ang breaking news ngayon, mga kaibigan, ngayong araw. Actually kanina biglang nag-live si PBBM. Siya na mismo ang nag-anunsyo kanina, si PBBM. Sabi niya lumabas na ang warrant of arrest. Kanina inanunsyo niya ngayong gabi na yata yun, gabi na o hapon pa yun. Inanunsyo ni PBBM na lumabas na ang arrest warrant galing sa korte para kay Sara Diskaya at sa siyam pang iba. Pagkatapos noon, kaagad-agad inimplement na ng NBI ang pag-serve ng arrest warrant. Sa NBI, formal nang inaresto. Formal nang inaresto si Sara Diskaya at ito'y dinaan na sa processing, iprinuseso na ang pag-aresto sa kanya, dinamitan na nung yelong damit ng detainee ng NBI, pinusasan. Ngayon, maraming mga kumakalat na niyan sa mainstream media na naiyak. Naiyak si Sara Diskaya kanina, nakita na surrender. Noong isang araw, voluntarily nag-surrender si Diskaya. Kaya lang, hindi naman siya inaresto ng NBI, hindi naman prinuseso, hindi kinuna ng mugshots, kasi wala pa namang warrant of arrest sa kanya noon. Alam niya lang na aarestuhin na siya kasi sinabi nga, mismo na rin si PBBM ang nagsabi nung isang araw na aarestuhin na si Sara Diskaya. Pero hindi naman lumabas yung arrest warrant ng araw na yon. Ayaw ni Diskaya na malagay siya sa nakakahiyang sitwasyon na parang i-raid siya sa kanilang bahay, kaya pumunta na lang siya sa NBI para voluntarily mag-surrender. Kaya lang, hindi naman siya pinusasa ng NBI kasi wala namang warrant of arrest. Ngayong araw lang lumabas yung formal na warrant of arrest galing sa korte. Ang naglabas ng warrant of arrest ay ang Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Bakit Lapu-Lapu City Regional Trial Court na ang naglabas? Ang totoo, mga kabunyog, ang kasong ito ay ito yung kaso sa Davao Occidental. Sa Davao Occidental ito. Itong kaso na ito, tungkol ito doon sa ghost project sa bayan ng Jose Abad Santos. Bakit ito yung naunang isinampang kaso laban sa mga Diskaya? Ito kasi yung madaling napatunayan kaagad. Kasi ghost project eh. Ang dali lang na nabayaran kayo, nakasingil sila Diskaya, fully paid sila dyan, completed yung project. Ngayon, nang binisita ng ICI at saka ng DPWH, wala namang project completion. Nagsisimula pa lang magpatrabaho. Ang project na ito ay panahon pa ni Duterte. O yan ililinaw natin. 2022 nag-GAA ito. General Appropriations Act ng 96.5 million. Sa 2022 GAA ito. Ibig sabihin, ang 2022 General Appropriations Act napasa yan panahon ni Duterte. Kasi ang 2022 GAA, tinalakay yan ng Kongreso at naaprubahan yan 2021. In-implement yan sa 2022 kasi 2022 GAA. Ang halaga ng project ay 96.5 million sa bayan ng Jose Abad Santos sa probinsya ng Davao Occidental. Ghost project ito. Ngayon, bakit hindi doon sa Davao ang Regional Trial Court? Ang Supreme Court na kasi ang nag-assign kung saan na korte itatrial. Kumbaga nag-designate na ang Supreme Court ng mga korte na kung saan didinggin ang kaso. At ang dinesignate ng Korte Suprema ay ang Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City para malapit sa Cebu. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari dito, dadalhin yan doon. Dadalhin yan doon si
Vizcaya sa Lapu-Lapu City kasi doon siya ikukulong kasi doon ang hearing niya. Ngayon, marami ang nalulungkot. Bakit si Vizcaya lang? Bakit walang malalaking isda? Yun na nga yung hinihintay natin. Pero hayaan nyo, ang sabi nila, December 15 lalabas ang mga arrest warrants. Oh, ay ito pa lang yung lumabas na arrest warrants eh. Baka may susunod pang lumabas. Basta ang sabi nila, bago ang Kapaskuhan, bago ang Pasko, may maaarestong malalaking isda. Abangan din natin. Oh, abangan din natin kung mayroon pa. Actually, hinahabol ito nila ng administrasyon na may maaresto talaga. Kasi hinahanapan talaga ng accomplishment ang administrasyon. Oh, si PBBM na nga ang nag-announce nito kanina eh. Siya pa mismo si PBBM, ang presidente ang nag-announce. Oh, anyway, ano kayang masasabi dito ni Marcoleta? Hindi umubra yung ginawa ni Marcoleta, ano? Ang gusto kasing mangyari ni Marcoleta, maging maging state witness. Ang problema, paano naman magiging state witness yan? Hindi naman nagko-cooperate, hindi naman nagte-tell all, hindi naman sinasabi ang lahat nilang alam. At hindi naman nagbabalik ng ninakaw na yaman. At sinasabi niya rin, nadamay lang siya. Ay, ang hirap nun. Diba? Naalala niyo yung sinabi niya nung isang araw? Nadamay lang daw siya. Hindi daw talaga siya, parang lumalabas, biktima siya. Parang lumalabas, biktima siya. Pero kung ituturo niya sana yan, halimbawa yung proyekto na yan sa Davao Occidental, sino ba ang nasa likod niya? Sinong senador ang nasa likod niyan? Sinong kongresista ang nasa likod niyan? Ayaw naman sabihin ng Diskaya eh. Ayaw naman eh. Ayaw din nilang magbalik ng yaman. Naniwala sila kay Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi nyo kailangang magbalik ng yaman para kayo'y malagay sa Witness Protection Program. So wala. Yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, actually matagal na itong hinihintay ng mamamayang Pilipino. Itong si Diskaya, matagal na itong dapat na aresto. Ngayon lang kasi lumabas yung arrest warrant. Pero inimplement ka agad ng NBI. Tulad niya, no? Nakita ko yung video niyan, umiiyak si Diskaya. Umiiyak. Kaya lang, ang hinahanap pa talaga ng taong bayan, yung mga senador, kongresista, mayroong masampulan. Dapat ngayon bago magpasko, may masampulan na kongresista o senador. Sa tingin ko, baka ihabol yan ng administrasyon. Baka ihabol. Katulad kasi nito, ito paglabas ng arrest warrant, si PBBM mismo ang nag-announce. Si PBBM mismo ang nag-announce niyan. Kaya baka may ihabol pa silang senador o congressman, si PBBM din mag-announce niyan. Hintayin natin. Hintayin natin, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. O ng Specialty Centers for Geriatric Care, Mr. President. Madam Sponsor, will this center be the National Specialty Center for Geriatric Care? Opo, Mr. President. May we know the wisdom behind establishing this center under the Department of Health, no? Dahil sa tulad ng Heart Center, it is ginawang GOCC hospital tulad po ng ibang specialty hospitals gaya ng Philippine Heart Center, ito pong Lung Center at iba pa. Ano bang kaibahan ng serbisyo ng GOCC hospitals at ng DOH hospitals? Opo, Mr. President. Ang panukala sa panukalang batas na ito ay ang Philippine Geriatric Center ay magiging sa ilalim ng direct control and supervision ng Department of Health. Inihambing po yung pros and cons kung magiging DOH hospital siya or magiging GOCC hospital siya. Kung ang PGC po ay ma-establish bilang DOH hospital, yun na nga po, magkakaroon ng direct administrative control ang Department of Health at may mas malaking subsidy mula sa gobyerno na ma-enable ang mas maraming indigent elderly patients na mapaglilingkuran. Kung naman po ang Philippine Geriatric Center ay i-establish bilang GOCC, mag-ooperate siya with some degree ng autonomy,
Pero predominantly, masusustine yung mga operasyon niya sa pamamagitan ng hospital income na maaari namang pong magbunga ng mas mababang bed capacity allocation para sa charity patients. Kaya sa ngayon po, Mr. President, good gentleman, ang pinapaborang arrangement dito sa ating panukalang batas ay magipo siyang sa ilalim talaga ng DOH, Mr. President. So since under po siya ng DOH, hindi GOCC hospitals, bakit hindi na lang po ilagay doon sa existing law natin na Republic Act 11959, ito pong mga specialty centers. Pasok naman siya doon, under DOH naman po ito. So bakit po gagawa tayo ng separate na Philippine Geriatric Center? Actually po, Mr. President, good gentleman, specialty DOH hospital pa rin. So pasok pa rin sa prinsipyo ng batas natin. Dahil ang panukala ay establishment of Philippine Geriatric Center bilang tertiary specialty DOH hospital designated bilang national specialty center. At sa ganitong paraan, Mr. President, magiging mas accessible siya, mas kaya niyang mag-expand ng bed capacity, at mas makapag-deliver siya ng mas specialized services na magfo-foster din po ng research and innovation, Mr. President. Madam Sponsor, my question is, bakit hindi po ba siya pasok sa existing law, yung establishing specialty center sa ngayon? Bakit kailangan natin na gumawa o institutionalize natin itong Philippine Geriatric Center, Madam Sponsor? Ito po, Mr. President, ay dahil wala pa pong National Specialty Center for Geriatric Care at limitado pa po sa ngayon yung kapasidad ng kasalukuyang National Center for Geriatric Health na naka-locate po dun sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Since Mr. we are President. establishing another new National Specialty Center para sa geriatric care, gusto ko lang pong kumustahin yung, halimbawa, cancer, no? Yung pagtatayo ng Philippine Cancer Center, bakit hindi rin po ito nabigyan pa ng unang prioridad since nagtatayo tayo ng may iba't ibang specialty care? Anong sabi sa Philippine Cancer? Okay. Actually po, Mr. President, good gentleman, tuloy-tuloy po yung pag-establish ng Philippine Cancer Center. So ongoing po siya. Okay. Yes, Mr. President. Hindi pa po na tatapos. Kailan matatapos? Okay. Okay. Hindi pa po siya natatapos, Mr. President, pero aalamin ko po kung meron na po silang time frame para makumpleto yung Cancer Specialty Kasi Hospital na yun, yung Mr. President. Philippine Cancer Center since 2019 pa po ito. So, ibig sabihin na 6 years na po. At ngayon, mag-institutionalize tayo ng Philippine Geriatric Center. Pero itong sa mga, alam naman natin, ito yung pinaka-isa sa mga sakit, no, na malubha, na hirap po ang Pilipino sa pagpapagamot sa cancer. Sana ma-check rin po ng ating Department of Health itong matapos kesa agree naman po bilang isa sa mga author po ng Philippine Geriatric Center. Kailangan po ito. Importante po sa ating mga lolo't lola. Pero kadalasan rin po nagkakasakit rin po ng cancer at napakahirap po magkasakit ng cancer. Ito yung isa sa pinaka mabigat na pasanin po pag nagkasakit ka ng cancer. Napaka mahal po ng magkasakit ng cancer. At dapat, ito rin po yung isa sa dapat tutukan. Kung meron tayong Philippine Heart Center, meron tayong NKTI for kidney concerns, meron tayong lung center for sa mga may problema sa baga. Ito naman pong cancer, Philippine Cancer Center, napakalaking tulong po sana ito na hindi pa natatapos sa ngayon. And then mag-establish tayo ng panibagong Philippine Geriatric Center. So baka po, Madam Sponsor, bilang chairperson ng health, matutukan rin po ito.
Yes, Mr. President, good gentleman, aalamin ko rin po sa Department of Health kung may timetable na po sila sa pagkumpleto ng pagtayo ng Philippine Cancer Center. At gayon din po, dagdag lang po dun sa timeline din ng implementasyon ng Philippine Geriatric Center, gaya ng nabanggit ko po kanina, Mr. President, depende sa diskarte ng DOH, we imagine na yung Philippine Geriatric Center mag-undergo ng 5 to 7 years din po na phased implementation mula planning, site selection, construction, hiring, soft to full operations. At may nakikita po kaming dalawang components sa PGC implementation. Yung program components po ng PGC implementation, policies, workforce development, UHC integration, training systems, data registry, and regional capacity building. Kaya napaka-importante po na itong capacities malocate all over the country sa lahat ng rehiyon. Yun po, kino-contemplate magsimula agad at patuloy na mag-scale nationwide nga po. Bago pa man makumpleto yung physical hospital ng Philippine Geriatric Center. Samantala yung infrastructure component naman, magko-cover po sa lahat ng tangible physical aspects, land acquisition, dahil wala nga pong natukoy pa na location, construction, hospital buildings, medical and ICT equipment, labs, rehab facilities, and commissioning. So, in terms of phasing po, yung program components ay pwedeng magsimula agad upon the effectivity of the law, tapos scale progressively, kahit habang po under construction pa yung hard infrastructure, para masigurado po na ready to deliver ang system kapag operational na po yung ospital, Mr. President. Since nabanggit niyo po, 5 to 7 years po matatapos itong Philippine Geriatric Center. Opo. At tulad rin po ng Philippine Cancer Center, 6 years na hindi pa natatapos. At napakahalaga po ng panahon. Time is of the essence always, lalong-lalo na po para sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Doon po lumalabas ang sakit, no, pag tumatanda tayo. At since meron nga po tayong existing law, ito pong regional specialty centers, kaya po isa sa aking suggestions kanina na bigyan rin po, pagtuunan po ng pansin. Since part na po ng regional specialty centers na ating ipinasa rito noong 19th Congress ang batas na ito, part po siya doon sa 17 na mga specialty centers. Sana i-strengthen natin itong batas na ito dahil existing naman po ito. At it will, at sana mag-complement each other po siya pagdating ng panahon po at walang masasayang na oras. Definitely, Mr. President, good gentleman. Itong lahat naman ng mga efforts natin at ng Department of Health ay complementary po talaga, pati sa usapin na geographical. Kaya nga po, kukumpletuhin yung 33 designated na specialty centers for geriatric care sa 82 DOH hospitals sa buong bansa at kukumpletuhin po by 2028. At gayon din, ngayon pa lang, nung Nobyembre nitong taon, ay meron na pong 2,704 primary care facilities. Gayon din po sa buong bansa natin. At syempre, nasa apex po doon yung mga specialty hospitals natin. Kaya't maganda sa universal healthcare system natin, talagang nakikitang essential na ikalat po ito sa lahat ng ating mga rehiyon all over the country, Mr. President. Salamat po, para hindi rin po masayang yung oras at hindi rin po masayang yung pinasa nating batas. Unanimously, 24-0 po yung bumoto nito sa Senado. Ito po Regional Specialty Centers Act at yung principal author si ating Majority Floor Leader. At ako rin po naging principal sponsor ng batas na ito. Madam Sponsor, additional question. Who will head the Philippine Geriatric Center? Ang mag-head po sa Philippine Geriatric Center, Mr. President, sa ilalim ng Department of Health ay isang medical director, Mr. President. Or specifically, medical center chief. At wala po kasi nakalagay sa bill. Will it not be more prudent to include qualifications for the head of this center?
Yes. Mr. President, bali susundin po, susundin po yung organizational structure and staffing pattern ng mga tertiary level hospitals. So, hindi naman po maiiba doon, Mr. President. Will there be enough health professionals to serve in this center? Napaka-importante niyan, Mr. President. Salamat sa good gentleman. Talagang gaya ng nasimula na rin pag-usapan kay Senator Robin kanina, yung usapin po ng Health Human Resources ay napaka-importante kahit dito sa Philippine Geriatric Center dahil nationwide nga po ay meron lamang ayon sa datos 173 lang na active geriatricians. Kaya ito po talaga ay area para sa workforce development and training. Ang maganda rin pong balak sana dito sa Philippine Geriatric Center ay magiging siyang national training